Naisip nyo na ba kung bakit biglang sumisikat ang ibang produkto? O kung bakit minsan ayaw mo nang bilhin ang dati mong paborito? Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ang demand. Kaya ano nga ba ang demand? Sa economics, ang demand ay tumutukoy sa dami ng produkto o serbisyo na kayang bilhin at gustong bilhin ng mga tao sa isang partikular na presyo, sa isang partikular na panahon. Isipin mo, gusto kong bumili ng 3 baso ng milk tea ngayon at may sapat akong pera para dito. Kung tumaas ang presyo bukas, baka isa na lang ang bilhin ko. Simple lang, di ba? Pero ano ba talaga ang nakaapekto sa demand? Tingnan natin gamit ang mga pang-araw-araw na halimbawa ng Pinoy. Una, pag-usapan natin ang panlasa. Isipin na biglang nagka-craving ang lahat sa K-drama snacks. Tataas ang demand para sa Korean chips at noodles. O baka nagsawa na ang mga tao sa milk tea at lumipat sa fruit shakes. Sunod, kita o income. Kung tumaas ang suweldo ko, mas marami akong samgyupsal nights kasama ang mga kaibigan. Pero kung masikip ang budget ko, siomai rice na lang. Ngayon, pag-usapan natin ang presyo ng mga magkakaugnay na produkto. Sabihin nating tumaas ang presyo ng kape. Baka lumipat ako sa tsaa na mas mura. Ang mga ito ay tinatawag na kapalit o substitutes. At kung bumaba ang presyo ng pandesal, baka mas marami akong bilhing keso. Magkasama sila, tinatawag na complements. Mahalaga rin ang populasyon. Kapag mas maraming tao ang lumipat sa isang lungsod, mas maraming produkto ang nabebenta. Tapos mayroon ding ekspektasyon. Kung sa tingin ko ay bababa ang presyo ng gadgets, maghihintay muna ako bago bumili. Pero kung maririnig ko na tataas ang presyo agad, bibili ako na yon. Panghuli, okasyon, mga espesyal na kaganapan. Isipin ang Pasko, tumataas ang demand para sa ham at queso de bola. Kahit ang simpleng kaarawan ay nagpapataas ng demand para sa cake at spaghetti. Kaya, sa madaling salita, ang demand ay hindi lang tungkol sa gusto natin. Ito ay tungkol sa kung ano ang talagang kaya nating bilhin at ito ay apektado ng maraming salik. Panlasa, kita, presyo ng kaugnay, dami ng mamimili, ekspektasyon, okasyon. Sa susunod na mamimili ka online o sa palengke, isipin mo kung ano ang nakaapekto sa demand mo. Hindi lang presyo, may buong mundo ng mga dahilan kung bakit mo binibili ang binibili mo. Sana nakatulong ang mabilis na paliwanag na to. I-like at mag-subscribe para sa mas nakakatuwang paliwanag. Kita-kita sa susunod. Alalahas ka kakayahan demand. Salamat, mag-subscribe!